is called the Fruitful Series. Everybody say fruitful. Pinagpapatuloy po natin ating pag-aaral dito. Again, sa series na ito, pinag-aaralan natin yung siyang nabunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Nalaman natin na kapag ang isang tao ay tunay na nakatanggap po ng banal na Espiritu ng Panginoon, normal sa kanya na magkaroon ng mga katangian o bunga nito. Pinag-aaralan po natin sa series na fruitful yung mga bunga ng banal na Espiritu. The promise of God is that in Joel chapter 2:28, ang pangako ng Diyos ay ganito: pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Sa panahon iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Sabi ng pangako ng Diyos sa Joel chapter 2, ibubuhos daw ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Hindi namimili ito maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Lahat na ng makatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos, masabi namin. At alam natin ito dahil naranasan na natin ito. Meron pong mga ibang katuruan o mga ibang churches or doktrina, mga ibang sekta na hindi naniniwala ang banal na Espiritu ng Diyos ay hanggang sa ngayon ay umikilos pa. Sa paniniwala ng iba, ang banal na Espiritu ng Diyos o yung pag-speak in tongues, yung pagkakapuspos ng banal na Espiritu ay nangyari na noong Acts chapter 2 sa Bible at sa panahon natin ngayon hindi na nangyayari. For early church lang daw yun. But we as Christians sa JDT Church naniniwala po tayo na hanggang sa maging panahon natin ngayon ay ang pagkilos ng banal ng Espiritu ng Panginoon ay nariyan at maaari natin matagpuan. Kahit nasa banyo, nasa kusina, nasa bahay, nasa trabaho, lalo na nasa sa simbahan, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay palagi natin nararanasan. At it is manifesting. Sa iba, pwede nilang matanggap daw yung banal na Espiritu, pero hindi na yung wala na yung kapangyarihan, inalis na nila yung nag-lay hands sa isang tao may banal na Espiritu, gagaling ka, hindi na sila naniniwala sa mga ganong klase signs and wonders. But for us, mga kapatid, naniniwala tayo na sa pagkilos ng banal na presensya ng Diyos, sa Espiritu ng Panginoon, mayroong kagalingan, mayroong manifestation, there are signs and wonders. Because the Bible says, sa mga bagay na ito, malalaman niyo na sila disipulo ng Diyos. Why? Bakit? Dahil sumusunod daw sa kanila yung mga signs and wonders. We can read that in chapter 2. At of course, alam natin na ang taong napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang pauna, everybody say pauna. Ang initial sign na ang tao ay katanggap ng banal na Espiritu ng Diyos ay yung magsalita siya ng wika na hindi niya nalalaman natively or hindi built-in sa kanyang salita yun, pero nasasalita niya. Why? Just because of the will of the Spirit, as the Spirit gives or uttereth, no? Yung banal na Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng abilidad sa tao yung magsalita ng mga wika na maging siya hindi niya naiintindihan. That is just the initial sign, paunang senyales. Pauna. Pero ang tao na puspos talaga ng banal na Espiritu, hindi lang dapat natatapos doon sa nagsalita siya ng iba't ibang wika. Dapat yung bunga ay makikita sa kanya. Amen? Think of it as a seed. Tingnan natin or imagine natin kung bilang isang buto. Isang seed. Buto. The time na yung Espiritu ng Diyos ay naranasan mo, napuspos ka ng banal na Espiritu, maybe it's a service, no? Marahil ito yung worship service, napuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, ituring mo yun na parang buto, binhi na naitanim sa iyo. Pero ang binhi po na naitanim, kung hindi namunga at tumubo, walang kwenta. So, nung Sunday na napuspos ka, nagwala ka, umiyak ka, that's fine. Nagsalita ka ng iba't ibang wika. Pero nung Monday, hindi ka pa rin marunong umibig, walang kwenta. Sabi ni Pablo, kung ako man ay gumawa, kung walang pag-ibig ay
wala akong kwenta. So sabi niya, kung ako'y magpuri ng pagkalakas-lakas, pero wala akong pag-ibig, ay ingay lang ako na parang gong. I am useless. That's why in the series, pinag-aaralan natin kung ano ba yung mga bunga na kailangan makita sa atin, kung tunay tayo naglilingkod sa Diyos, at kung tunay natin sinasabi na, ay ako napuspos na ako, meron akong banal na Espiritu ng Diyos. Then, if we say that, kung yun ang tingin natin, dapat yung mga bunga ito ay nakikita ko sa atin. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mabunga tayo ha. So our main scriptural text po sa series na ito is in Galatians chapter 5. The Bible says, pwede ba ako sabayan sa pagbasa? 1, 2, 3, go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, against such there is no law. Sa Tagalog, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Nandito na po tayo sa chapter 3. Last time, hindi last week, wala tayong Bible study last week. Last time, pinag-aralan natin yung pangalawa at yung pangatlong bunga. So tapos na tayo sa unang bunga, which is love. And then the second is joy. The third is peace. So tapos na tayo sa love, joy, and peace. Tonight, pag-usapan po natin ang pang-apat na bunga, long suffering. Everybody say long suffering. Sa Tagalog niya ay pagtsatsaga. Kanabitin mo yung katabi mo, matyaga ka ba? May pasensya ka ba? Meron ka bang long suffering? Haba, no? So, ang pangapat na bunga ng taong may banal na spirito ay meron siyang long suffering, pagtsatsaga. Madali sa tao mawala ng pasensya at pagtsatsaga. Mas madali sa tao sumuko o mag-give up. Pag mahirap na ang course, give up. Pag mahirap na ang trabaho, give up. Pag mahirap na ang sitwasyon, give up. Pag mahirap na ang paglilingkod, alis na ako dyan, ayoko na, give up. Pag mahirap ang ministry, give up. Mas madali sa tao na sumuko at tumigil at mag-give up. Mas madali sa tao piliin yung sarap o comfort kaysa magpatuloy sa mabuting paggawa. Mas madali sa tao yung mainis o mairita kapag hindi na sumasang-ayon sa kanyang sitwasyon o kapag hindi na maganda ang mga nangyayari sa paligid. Mas madali sa tao ang mawalan ng pasensya. Lalo na, mas madali siyang mainis kung alam niya nasa tama siya. Amen? Paano mo makikita yung tao na puno ng pasensya? Kapag kahit nasa tama siya at nasa posisyon siya na pwede gumanti, o kapag kahit nasa posisyon siya na gumawa ng hindi maganda, mas pinipili niya pa rin magpigil at gumawa ng bagay na makakabuti sa ibang tao, then that is long suffering. That is patience. Yung magpapasensyang tao, yung kahit may mas madaling paraan, mas pipiliin niya yung mahirap kung ito naman ang tamang gawin. Sabi dyan sa ating notes, losing patience is a sign of weakness. Ang mawala ng pasensya, yan ay sinyalis ng kahinaan. Lahat ng naniniwala, magsabi kami. Pag ang tao madaling mawala ng pasensya, kapag lagi ang tao ay mainitin ang ulo, kunting bagay ng sumisigaw, ng babato, yan po ay kahinaan. It is a sign of weakness. Pero ang tao na puno ng pasensya, ano man ang sitwasyon, makikita mo sa kanya nagpipigil, may long suffering, may pagtsatsaga, yan po ay isang tao, meron banal na spirito ng ating Panginoon. Sabi ng 2 Thessalonians, patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos, ito, at sa pagtitiis ni Kristo. Ang sabi ng versikulo natin binasa, si Kristo daw po ay mapagtiisin Diyos. Amen? Tayo daw na naglilingkod sa Panginoon, dapat makuha natin yung ganyang attitude mula sa Panginoon. Ano yun? Yung pagtitiis ni Kristo.
sana si Lord, Brother John. Grabe pong pagtitiis ng Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nabubuhay dito sa mundo, yung insulto, pagruyak sa Kanya, yung mga kasakitan na dinanas ng ating Panginoon, yun talaga ay sinyalis ng Kanyang kalakasan dahil nagpigil siya at nagtiis. Why? Just for you and me to be saved from our sins. Upang tayo lang ay maligtas na tiis po ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, kung tayo tunay na naglilingkod sa Diyos na mapagtiisin, at kung tayo tunay na mayroong banal na spirito na nanggagaling sa Kanya, dapat po nakikita rin sa atin yung pagiging matiisin, matyaga, mapagpasensya, hindi madaling magalit, hindi madaling mairita. We have long suffering. That in every situation, we always have the strength to be patient. Romans chapter 9, verse 22, kaya kahit nais ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot, kita niyo po, kung pwede lang kaya naman niya. Kung gugustuhin niya lang na ipakita sa atin kung gaano siya kalakas, kung gaano siya magalit, no? Kahit nais na ipakita sa atin ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang pangyarihan, ang ginawa, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Ang ganda po ng versikulo, no? Sabi ng Bible, siya ay naging mapagpasensya. Kung hindi lang sana naging mapagpasensya ang Diyos, pinakita niya sana sa atin kung gaano siya kamighty. Yung kanyang puot, yung kanyang galit, ay pwede niya sana ipakita. Ngunit, pinagtsagaan niyang pagtiisan tayo. Hindi ibang tao. Tayo yun. No? Pinagtsagaan niyang pinagtiisan ng tayo na dapat sana'y parusahan at lipunin. Sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan. Sabi ni Pablo, no? Si Pablo ay dakilang apostol ng Diyos, pero sabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat, pero kinahabagan ako ng Diyos. Why? Upang ipakita ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ko, ang kanyang lubos na pagtsatsaga. Everybody say, lubos na pagtsatsaga. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos naging mapagtsaga sa atin, yun ay dahil gusto niya tayong bigyan ng halimbawa na tayo rin naman ay maging mapagtsaga sa iba. Tignan mo yung katabi mo. Magtsaga ka dyan. Pagtsagaan mo yan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos kung matyaga tayo. Christ in His patience towards us gives us an example to also be patient. Yung pagtsatsaga ni Jesus ay nagbigay sa atin ng halimbawa na maging patsagahan sa iba. Kapag meron tayong banal na spirito, dapat nakikita sa atin yung pagiging mapagpasensya, hindi palaging naiirita, naiinis, hindi palaging nagmamadali. Ito, hindi lang yung pagtsatsaga sa ibang tao, pagtsatsaga rin sa sarili mo. Amen? Bakit hanggang ngayon ganito ako? Bakit hanggang ngayon wala akong ganito? Bakit hanggang ngayon naging struggle ako sa ganito? Ang tagal ko ng Kristyano, ang tagal ko ng nananampalataya, bakit hanggang ngayon ganito, ganyan? Hindi lang yung long suffering mo sa ibang tao, kundi yung pagtsatsaga mo rin at pasensya sa sarili mo. Can I be honest with you? Pwede ba ako maging honest sa inyo? Most of the time, hindi ka naman disappointed sa iba. Disappointed ka sa sarili mo. Nagre-reflect lang yung disappointment mo sa sarili mo sa iba. Sa iba mo nilalabas. But more than anyone else, higit sa lahat na tao, ang pinaka-discourage ka ay discourage ka sa sarili mo. You're disappointed to yourself. Kasi alam mo kung sino ka. Alam natin yung mga mistakes natin. Alam natin yung mga kahinaan natin. Alam natin yung mga bagay na hindi pa rin natin maibigay sa Diyos. Alam natin yung mga kasalanan natin araw-araw. More than anyone else,
discourage ka hindi sa tao, hindi sa ibang tao. Discourage ka sa sarili mo. Kaso nare-reflect mo lang sa iba. So be patient with yourself. Pagpasensyahan mo yung sarili mo. Kasi isang araw, yung sinimulan ng Diyos sa iyo na gawin, tatapusin niya. Hindi ka niya iniiwan sa ere. Hindi ka niya hinayaan maglingkod sa Kanya na hanggang mamatay ka ganyan ka lang. Magtiyaga ka. Pagpasensyahan mo sa sarili mo kung hanggang ngayon, ganito ka pa rin, then just go move forward. Step by step. Hakbang ka lang kapatid, huwag kang hihinto. Kasi the moment na huminto ka sa sarili mo, that is your final ending. That is your conclusion. That is your climb. That is your conclusion ng kwento mo sa Panginoon. Pero kahit na ganyan ka, kahit na meron tayong mga pagkakamali, lahat naman tayo, hindi pa tayo tapos. Mag-isip Pablo sa kanyang sulat, sabi, hindi ko ito sinasabi na parang, why ako'y tapos na. But we run the race. And one day we will finish the race. But for now, we fight the good fight of faith. Amen? Kaya maging pasensyoso ka. Kalabitin mo yung sarili mo. Pasensyoso ka. Pasensya ka. Ang Kristiyano hindi nagmamadali sa blessing. Ang Kristiyano hindi mainggitin. Hindi nakita mo yung kapitbahay niyo, may bagong rice cooker. Bibili ka rin ng rice cooker, may steamer pa. Ay, rice cooker naman. Ay, may steamer. Pwede ako mag-showmay. Amen? Ang Kristiyano mapagpasensya, naghihintay sa pagpapala ng Diyos. Lord, hindi ko pipilitin. Kung ibibigay mo, ibibigay mo. Kung hindi, hindi. Pero ikaw ang may akda at ikaw ang may hawak ng buhay. Hindi may nakita ka sa Facebook, may nakita ka sa Instagram, may nakita ka sa TikTok, punta ka na agad ng Shopee. Utang. Bili, kahit out of budget. Be patient. And while you are being patient, ano yung maganda sa tao mapagpasensya? Yung kung ano yung meron siya, grateful siya. Yung tao mapagpasensya, kung ano meron siya, pinagpapasalamat niya sa Diyos. Hindi yung lagi siyang naiinip. Bakit wala pa rin? Bakit? Hello? May kausap pa ba ako? Kaya ang Kristiyano mapagpasensya. Hindi lang sa iba, hindi lang sa circumstances, lalo higit sa lahat, sa kanyang sarili. Amen? Ang ganda ng word ng Bible sa long-suffering. Ang ginamit na original word sa long-suffering sa Bible, sa Galatians chapter 5, ay makrothumia. Ito ay Greek word. Pinaghalo siya. It's a complex word or a compound word. Ano yung sabihin ng compound sa mga nag-aaral? Compound word ay dalawang words na pinagsama. So, ano yung dalawang words ko na pinagsama? Para mabuo yung makrothumia, pinagsama nila yung makros at tumos. Yung makros, ibig sabihin matagal. Ang tumos, magalit. So, ibig sabihin ng makrothumia ay matagal bago magalit. Sino dito yung matagal bago magalit? Sino dito yung matagal lang, galit na? Sa Facebook, sino yun? Ano, Biton? Si Bossing, yung buhay-buhay? Ba? Laging galit? Nakakatawa yun, pero huwag masyadong, baka mag-reflect sa atin, lagi tayong galit, no? Laging kagatlabi agad, eh? Parang nagkikigil agad. Pero sa Kristiyano, dapat meron tayong makrothumia. Amen? Ibig sabihin, matagal bago magalit. Matagal ka bago mag-react. Amen? Sa Greek, in-illustrate ang makrothumia na parang isang mahabang kandila. Napakahabang kandila. Ibig sabihin pala ng makrothumia is mahabang kandila. Ganda, no? Kasi yung
Yung mahabang kandila, bakit mahabang kandila? Anong ginagawa ng kandila? Nagbibigay liwanag. To give light. Amen? At yung kandila para magbigay siya ng liwanag, anong ginagawa niya? Sinusunog niya yung sarili niya. Tama? Yung kandila, sinusunog niya yung sarili niya para magbigay ng liwanag sa iba. Ang ibig sabihin ng long suffering, ang Kristiyanong may long suffering, ang Kristiyanong may banal na spirito at may bunga ng long suffering, ganito siya. Kahit anong gawin ng iba, kahit anong sitwasyon, kahit anong problema na dumating sa iyo, hahayaan mo yung sarili mo na mag-sacrifice. Why? Just to show the light of Jesus to others. Para lang mapakita mo yung kabutihan at yung liwanag ni Kristo sa iba. Na kapag nakita ka nila, ay grabe yung tao yan. Mapagpasensya, mapagpigil. Yun pala yung ibig sabihin ng long suffering. Isa kang parang mahabang kandila. Kaya pag may nakakainis na tao, nakakainis na sitwasyon, nakakainis na pagsubok sa buhay, isipin mo agad, ako'y isang mahabang kandila. Sinusunog na naman nila ako. Pero okay lang. Papakita ko sa kanila ang liwanag ni Kristo. Pero, ang kandila nauubos. Sinasaksak ka na, kandila ka pa rin. May pumasok na sa bahay. Oh! Papatayin ka na! Sabi ni Brother Joe, kandila ko. Patayin na po ako, kandila ko. Ang kandila may limitasyon din. Kasi sabi naman ng Bible, hindi naman masamang magalit. Huwag ka lang magkasala. Huwag ka lang nangbabato, huwag ka lang nakikita niya sa daan-daan. Hindi ka naliwanag ni Kristo. Kadiliman na yun. Amen? So be patient for as long as you can by the help of the Holy Spirit. Hanggang kaya mo, pagtsagaan mo sa tulong ng Banal na Spirit. Kaya nga, meron akong notes dito. Ito yung long suffering. Hanggang kaya mong idaan sa panalangin, pagpasensyahan. Okay ba yun? Okay ba tayo doon? Hanggang kaya mong iluhod mo na lang. Huwag ka rumalapak. Hanggang kaya mong ipanalangin ng tao, hanggang kaya mong ipanalangin sa Diyos yung sitwasyon, yung problema, yung pagsubok, manatili kang merong long suffering na bunga ng Banal na Espiritu. Wala pong magandang natutulot yung palagi nagmamadali. Lahat dumadaan sa proseso. Wala rin magandang natutulot yung palaging galit at gumaganti. Nauuwi lamang yan sa masamang pagpatay. As children of God, as people with the Holy Spirit, kailangan makita sa atin yung pasensya at long suffering. Palapakanan natin ang Diyos. Next. Pangalawa natin pag-usapan is, everybody say gentleness or kindness. Sa Galatians 5, KJV o King James, term doon is gentleness. Pero, ang ibang translation or version, ang tawag nila is kindness. Anong kindness sa Tagalog? Ha? Kabutihan is goodness. Anong kindness? Kabaitan. Iba ang mabait sa mabuti. Next week, pag-aaralan natin. Ano bang pagkaiba ng mabait ka lang o dun sa mabuti ka? Next week, pag-usapan natin. Ang kindness ang panglimang bunga ng Banal na Espiritu. Lahat ng mabait, sabing amen. Sige, bibigyan natin ng pangalawang pagkakataon, ha? Hindi ka lang nakapag-amen. Kung mabait ka, magsabi kang amen. Okay. Mga nanlilibre daw mamaya, no? Mababait pala rin. Ang Greek word na ginamit sa Galatians 5 ay Christotes. Everybody say Christotes. Ay ibig sabihin ng Christotes ay tender concern. Everybody say tender concern. Hindi lang basta concern ka. Tender. Ibig sabihin ng tender. Ha? Soft. May tender soft na para kang merong mababal na loob na pag
Pag narinig yung tender, naisip mo, yun, no? May concern ka sa ibang tao. Ano yung sabihin nito? Palagi nakikita sa iyo yung sincere na concern mo sa iba. Palagi kang nangangamusta. Amen. Palagi kang dumadalaw, bumibisita, tumutulong sa mga kaibigan at kakilala. Ikaw yung palaging naaasahan ng mga tao. Ikaw yung palaging nalalapitan. Ito, kapag mabait ka, approachable ka. Amen. Pag mabait ka, hindi kayo iniiwasan. Mabait ka nga eh. Sino dito yung mabait pero iniiwasan? Ang mabait, approachable. Yung aura pa lang niya, hindi siya approachable na mabait. 2 Sundays ago, last Sunday, nag-preach ako sa Carmen City Church sa Florida Blanca. At title ng preaching ko doon ay Greatest Preaching, pinakadakilang pangangaral. Doon, sa preaching doon, niremind kami ng Panginoon na lahat tayo mangangaral. Amen. Lahat tayo preacher. Ang iba lang sa amin, umahawak ng mikropono. Pero lahat tayo preacher. Lahat tayo nangangaral. Why? Dahil ang pinakadakilang pangangaral na meron tayo bilang Kristiyano, hindi yung mga sinasabi natin dito sa likod ng pulpito na hawak ng mikropono. Your greatest preaching is your life. Ang pinakadakilang pangangaral na meron ka ay yung pamumuhay mo. Eh ano ngayon kung versikulo mo, dami-dami at talagang ang galing mong pangaral, pero pagka nasa ibang tao ka naman, nakikita sa'yo, hindi ka nais-nais. Ang pinakadakilang preaching mo ay yung buhay mo. That is your greatest preaching in our life. Ano yun? Kung paano ka magmahal, kung paano ka magpatawad, kung paano ka magbigay, magrespeto sa mga magulang. Lahat ng yun, magsabi amen. Napustos ka, nag-church ka, ginamit ka sa simbahan, pagka-uwi mo, bastos ka sa magulang. Pinagugas ka ng plato, nagdabog ka, kasi pagod ka, nag-church ka, napustos ka, sabi mo pa. Huwag nilang utusan yung Holy Spirit kasi napustos ka eh. Hindi yun magandang patotoo. Your greatest preaching is your testimony that you are a child of God. Kaya nga ang isang Kristiyano, importante sa kanya na nakikita yung bunga. Amen. Kasi makikita lang tayo ng ibang tao, nagpa-church lang, pero wala namang bunga. Hindi naman mabait yun eh. Church po, hindi naman mabait. Diba gano'n lagi ang sinasabi sa atin ng dalas? Kaya ipakita natin na tagayin natin yung banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano ka mag-post sa social media, that is your greatest preaching. Kung paano ka manamit ng may kabanalan at kahinginan. Kung paano tayo maging mabait, that is your greatest preaching. We are all preachers. Our preaching is our life. Sabi ng Bible, you are the salt and the light of this world. Kailangan makita sa atin yung kabaitan. Sabi ng Bible, kung paano ang asin ay nagbibigay alat. Pag nawala na ba yung alat ng asin, pwede mo ba ulit paalatin? Mama, pwede ba? Hindi na. Itatapon na lang ang asin pag wala na alat. Therefore, we as Christians, kailangan makita sa atin yung liwanag at ang alat ng nagaling sa Diyos. Sabi ko dito, walang Kristiyano hindi mabait. Tama ba? Dapat. Tama po ba? Sino dito yung di mabait? Yung paano may mga? Tama ba? Di mo pwede Kristiyano kasi hindi mabait eh. Hindi ko ma-imagine eh. Hindi ko ma-imagine. Walang Kristiyano hindi mabait. Pag sinabi Kristiyano, mabait ka. Ano yung sabihin nun? Matulungin ka. Ang Kristiyano hindi pwede mataray.
taray-tarayan mo yung mga tao. Pero kapag Kristiyano ka na, hindi ka na mataray. Amen? Kung nasa ating Espiritu ng Diyos, palagi tayong approachable, magandang aura, nakangiti. Tignan mo yung katabi mo, nakangiti ba? Okay, nakangiti mo siya. At itong mga to, hindi mo kayo tinuro ngayon, ay, dapat. Hindi ganon. Kailangan mo tanggapin yung banal na Espiritu at magiging natural sa iyo. Ang bunga hindi pinipilit, natural. 2 Corinthians chapter 3 verse 2, kayo ay ang aming sulat. Ito yung scriptural text ko sa Carmesita na nasusulat sa aming mga puso. Ang sabi ni Pablo, kayo daw, tayo daw yung sulat ni Pablo. Hello? Alam niyo po ba na ilang books ang sinulat ni Pablo? Basta madami. More than half of the New Testament sinulat ni Pablo. Pero sabi ni Pablo, sa lahat ng sinulat ko, kayo ang sulat. Bakit sinabi ni Pablo, tayo? Tayo yung sulat. Kasi yung mga tao sa labas, hindi naman sila magkaka-interes na basahin yung Bible. Pero babasahin nila yung buhay mo. At kapag nagustuhan nila yung buhay mo, doon pa lang sila magkaka-interes na kilalanin yung Diyos na pinag-iling ko. Kaya nga, maging mabalik ka. Because we are the Bible that the people would want to read. Tayo yung mga Biblia, yung book na Bible, mabuboard sila, hindi nila, ayaw nilang basahin agad yun. Pero yung buhay mo, kung paano ka naging mabait, mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, yun yung Bible na gusto nilang basahin. When we become the church and the temple of God for others. Ito nga hindi natin goal yung papuntahin sila sa church. Ang goal natin, dalhin sa kanila yung church. Tama ba? Lagyan ng puso. Ang goal natin, hindi yung madala sila sa simbahan. Ang goal natin, tayo maging banal na tahanan ng Diyos. At yung simbahan mismo ang pupunta sa kanila. Bakit ka rin sa trabaho na yan? May tinatawag si Lord. Bakit ka nasa pamilya niyan? May tinatawag si Lord. Bakit ka nandiyan sa school na yan? Kaklase mo yung tao yan? Tinatawag sila ng Panginoon. Sa trabaho na yan, tinatawag sila ng Panginoon. At kung hindi makikita sa iyo yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi sila mahihigaya sa kanilang pagtawag nila sa Panginoon. Pagpapakan natin ng Diyos. So, ang question, Brother Joe, paano ba maging mabait? Simple lang. Ang mabait, mapagbigay. No? Hindi lang material. Bigyan mo ng oras yung ka. You give time. You give respect. You give a smile. Hello? Hindi lang yung mapagbigay ka ng pera. Paano wala kang pera? Hindi ka mabait. No. You give respect. You give encouragement to other people. You give your time, you give yourself, you give your effort. Amen. Kung kapitbahay mo, mag-chinichismis ka, bigyan mo pa rin ng ulam. Kung ang ulam mo ay sinigang na baboy, bigyan mo ng sabaw. Sabaw lang. Hindi, sabaw na lang. Nagbigay kami. Sumama na ng gulay, saka ng baboy. Ano pa yung masarap sa sigang na baboy? Ano yun lang, yung gusto mo, yung nilalasa mo? Ha? Ano yung gabi? Kindness without action is death. Ang kabaitan na walang paggawa, patay. James chapter 2. Maaari ang isang kapatid na lalaki o babae walang gamit at kinukulang sa pang-araw-araw ng pagkain. At ang isa sa inyo nagsabi, kumain kayo ng may ng payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit, hindi mo naman binigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan. Ano ang pakinabang mo? Kung isa sa atin, walang damit. Kung nagkukulang na damit, kulit-kulit na, walang makain. Sabi mo, nakakaawa. Picture natin, kawawa naman siya. Sinus mo pa. Pero sabi mo, God bless, bye-bye. Kain mo na kami. Hindi mo naman binigyan, hindi mo naman tinulungan. Ano sabi ng Bible? Sabi ng James, anong pakinabang nun? Anong pakinabang? Pinag-pray mo.
kung meron kang mag-aabot, iabot mo. Kindness without action. So, to be kind is to give. Not just give material things or money, to give yourself to others. To give your time and effort and everything that you can give. At yun po ang bunga ng banal na spirito, ang pagiging mabait. So tonight, we have talked about, number 1 is long-suffering, and number 2 is kindness. Palakpakan natin ang ating Diyos. Next week, ito